Yo! What's up mga kabayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ho sa ating lahat mga kabayan. Good morning Pilipinas! Today is June 19 at araw ho ng Lunes. Well, Lunes na Lunes mga kabayan, unang pasok na naman sa mga may trabaho at saka unang pasok rin sa mga nag-aaral pa mga kabayan. But don't worry. Kung nag-prepare pa ho kayo, painitin natin ang inyong mga umaga. Dahil mga kabayan, mag-ingay na naman si Sir Ivan at saka mangasar tayo ng mga salot ng lipunan. Of course, sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho, dahil nga iba-iba tayong oras mga kabayan, at saka sa mga kakauwi pa lang po galing sa kanilang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jellyboy TV, kung saan mga kabayan, pag-uusapan natin itong mga current events dyan sa Pilipinas, at saka yung mga nangyari po sa loob at labas ng politika at yung mga nangyari po sa mundo ng showbiz. Of course mga kabayan, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Okay mga kabayan, may tanong si Sir Ivan. Sino ba dito ang big gobyerno at good news ng mga kabayan? Pag-usapan natin yan mamaya. Also, dahil rin nag-iingay dito yung mga salot ng lipunan dyan sa Pilipinas, yung mga ok-ok mga kabayan, sino yun Sir Ivan? Pag-usapan natin si Maria Risa ng Rappler mga kabayan. Actually, honestly po, ayaw ko sana pag-usapan itong si Maria Risa. Ang problema mga kabayan, mukha yatang meron siya ditong sunod-sunod po na napatutsada kay PBBM. Dahil nga 'di ba lately po, itong si Maria Risa, nainis siya or nagalit po doon sa inilabas na survey ng Reuters. Reuters ba yung pronounce ng mga kabayan? Reuters or Routers ba yan? Anyways, yung survey na Reuters mga kabayan, nagpalabas kasi ng survey kung saan doon sa kanilang survey, sinasabi nila ito daw Rappler is the most distrusted na news outlet dyan sa Pilipinas. Abay, nagalit si Maria Risa mga kabayan, mukhang na-depress. At saka ang kanya pinagbuntunan po dito ng galit ay si PBBM. Pero bakit niya sinabing nagalit? At saka sabi niya kasi mga kabayan, nabasa ko doon sa kanyang statement, mukha yatang biktima na naman siya dito sa paninira po. At saka sinisingle out daw sila mga kabayan, sinisingle out daw yung Rappler at saka sinisiraan. Kailangan pa bang siraan po yung Rappler mga kabayan? Matagal na pong sira yung Rappler. Nakakatawa no. Pero dito tayo titira sa kanyang bagong patutsada mga kabayan. Isa naman po na salot ng lipunan ang ating ibalita dito at saka kukurtin mga kabayan. Ito pong ginawa ni Attorney Guanzon mga kabayan. Yung paborito ni Sir Ivan na attorney. Best friend ko yan eh. Noon, mukha yatang nakalimutan na. Kasi nga mga kabayan, nung una kasi pinalagpas ko lang ho yung tungkol sa Maharlika Investment Funds kung saan nang-iiganyo siya dito na i-withdraw daw lahat ang kanilang mga pera po doon sa Land Bank. Pero meron kasi siyang follow-up mga kabayan. Di ba meron hong interview si PBBM, yung tungkol po na tinanong siya ng reporter si PBBM kung meron na ba siyang napipisil dito na papalit sa kanya bilang secretary dyan po sa agriculture. Pero itong si Guanzon mga kabayan, abay iniba niya. Meron siyang patutsada to ni PBBM dahil siguro hindi niya nagustuhan po yung sagot ni PBBM at alam naman natin yung mga pinklawan, gusto naman talaga nila na palalayasin na si PBBM dyan po sa agriculture. Pag-usapan natin mamaya si Guanzon mga kabayan at korte natin yung kagwang na yan. May kagwang na naman. Nung una, ok, ngayon kagwang. Siyempre, kung merong tambalos-los si BP Inday-Sara, meron na rin kagwang si Sir Ivan. Ano ba yung kagwang? Honestly, hindi ko alam niya mga kabayan, pero expression sa mga Bisaya, pero sa pagkakaalam ko, yung kagwang, napakaliit yan na mananap mga kabayan. Saka kailangan gumamit po yung mga lente or yung mga scope bago mo makita yung kagwang. Ang katipa naman yan. Pero bakit ko sinabi ito na mukhang kagwang? Hindi ko naman nakita yung mukha eh. Pero tawagin natin yung kagwang.
Hey! So anyways, pag-usapan rin natin mga kabayan. Ito rin di ba napag-usapan natin kahapon yung tungkol po sa lending app. Di ba sinabi ko, sumabog talaga ito at nag-viral kasi marami ditong nabiktima mga kabayan sa lending app dahil nga ang ating mga data dyan sa ating mga cellphones ay kaya nilang makuha mga kabayan. Pero hanggang ngayon, marami pa rin po ang nagreklamo at lalong uminit ang issue ng lending app mga kabayan. Mamaya, sasabihin ko na kung ano po ang total na solusyon para maiwasan ninyo yung reklamo o yung problema po sa lending app. At saka marami pang iba mga kabayan. Alam nyo naman po si Sir Ivan, palagi tayo dito marandalang baon po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So before po tayo mag-start po nating talakayan ngayong araw, well syempre kukumustahin ko muna kayo at i-shoutout natin ang ating mga binalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po! Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. And girls, kumusta rin natin ang mga pinalangga po ng mga DDS all over the world. Howard to the mga kabayan, lalong-lalo na pasalamatan natin ang Unity Team supporters. Lagi ko pong sinasabi dito araw-araw mga kabayan na yung Unity Team supporters po ay hindi nila iniwan hanggang ngayon si BBM, si Felisa Aranita Marcos at saka si BP Inday Sara. Hanggang ngayon mga kabayan, mainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos administration. So dapat pasalamatan natin ang Unity Team supporters mga kabayan. So maraming salamat po sa mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. Maraming salamat po at lalong-lalo na mga viewers po na hindi nag-skip ng ating advertisement. Thank you so much. Alam niyo mga kabayan, dyan po kasi nabubuhay ang ating channel sa inyong pagpanood po ng ating advertisement. Please, sana lahat po hindi mag-skip ng ating advertisements. At saka maraming salamat rin sa mga bagong pasok dito sa ating channel, mga new subscribers. Maraming salamat po. Welcome to the family and thank you for appreciating our channel. So mga kabayan, siyempre as usual, bago tayo pumunta dun sa mga mainit na mga balita at saka very intrigued po kasi pag-usapan rin natin yung tungkol po sa Eat Bulaga. Kasi siya nga pala mga kabayan, bago makalimutan, kasi di ba the other day, merong live po itong si Joey De Leon doon sa TVJ Night page mga kabayan. May nabanggit kasi siya doon na mukhang nagpapahiwatig mga kabayan na gagamit muna sila ng temporary na pangalan po this coming July, first week po sa kanyang opening po para sa Eat Bulaga po na original mga kabayan. At saka may napansin doon si Sir Ivan. Kung ano yun, kung ano ang gagamitin na pangalan, pag-usapan natin yan mamaya. Okay mga kabayan? So start na ho tayo. So dito muna tayo sa good news. Siyempre, pag-usapan muna natin at ibabalita natin dito yung good news po sa gobyerno natin, lalong-lalo na kay PBBM mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Hindi malayo na makuha ng bansa ang inaasam nitong 95% rice sufficiency sa taong 2028. Ayon sa Department of Agriculture, nasa pamahalaan ang pagsisikap na maabot ito sa tulong na rin ng mga magsasaka. Narito ang balita ni Paul Montibon. Sa panayam kay Philippine Council for Agriculture and Fisheries Director Nestor Tumenten, naniniwala siya na kayang makamit ng bansa ang target na rice sufficiency pagsapit sa taong 2028. Sa ilalim ng kanilang tanggapan, naihanda na nila ang kinakailangang dokumento at proseso para suportahan ang mithi na ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya ring tumatayong kalihim ng Department of Agriculture. Ani Dumenden, bukod sa kanilang tanggapan, malaking bagay rito ang pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na paggawa at paghahatid ng produkto sa bansa. Rice industry roadmap ay pina-finalize po. No? So, doon po nakasaad yung 97.5% sufficiency level by 2028. Yun yung ating ang pronouncement ng ating mahal na presidente. At kung tatanungin kung ano ang nagawa na ng pick-up, yun nga po, tapos na po natin yung meat of the document, but ito po ay pina-finalize na lang po. So yun po ang initiative ng pick-up
consistent po with the pronouncement ng ating presidente. Matatandaan sa laging handa public briefing, sinabi rin ng National Irrigation Administration o NIA na magagawa lamang na makuha ang inaasam na sapat na supply ng bigas sa bansa sa pamagitan ng Masagan Rice Industry Development Program na inaprubahan ng Pangulo. Sa ngayon, patuloy ang pag-aaral ng Department of Agriculture sa mga programa na higit na makatutulong sa mga mangingisda at magsasaka sa bansa. Kasama na rito ang paghikayat sa mga Pilipino na magtanim bilang kilala ang bansa bilang isang rice-producing country sa buong mundo. Sa kabilang banda, tinutulak ngayon ang kagawaran ng pagsasaka ang tinatawag na balanced fertilization o paggamit ng organic fertilizers na makatutulong sa mas mataba, mas malagong ani ng mga tanim. Ayon sa PCAF, naniniwala sila na malaki ang potensyal ng programa na ito hindi lang para sa malusog na pagkain ng mga Pilipino, kundi ang mayabong na industriya ng pagsasaka sa bansa. Bagamat hindi naman anya tuluyang ihinto ang paggamit ng chemical kung kailangan naman ito sa mga pananim. At yan na po ang sinusulong ng ating rice industry development program, ang balanced fertilization and with focus on soil health. So makikita po ninyo na paggamit po ay hindi not necessarily 100% iwanan mo na yung inorganic, no. So balanced fertilization po yung ating pinag-uusapan dito. May mga biofertilizers, may inorganic fertilizers, may organic fertilizers. Kasama na rin po dyan yung ating organic fertilizers. Sa huli muling pinaalalahanan ng ahensya ang mga magsasaka at lahat ng residente sa bansa na maging masinop sa pagtatanim, lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng El Nino phenomenon. Ang mga ganitong estratehiya anya ay malaking ambag hindi lang sa kita ng mga mamamayan, kundi maging sa supply ng pagkain sa bawat hapagkainan. Siya nga pala mga kabayan, nakita na ba natin yung latest na vlog po ni PBBM? Yung Ako ay Isang Pinoy atong title nun. Kasi doon mga kabayan, merong portion doon na sinabi niya na very confident na po si PBBM na magkakaroon tayo dito ng rice sufficient bago pa darating po yung 2028. Kasi alam niyo mga kabayan, nakita na ho dito yung formula kung paano pa palaguin po ang ating agriculture. At saka sinunod niya mga kabayan, in-apply niya dito yung estilo po ni Apo Lakay. Diba lately lang, pumunta siya doon sa Cotabato, South Cotabato ba yun? Kasi nabigay siya doon po ng mga equipments mga kabayan, mga tulong financial po para sa ating mga farmers at saka yung meron silang rice system dito na ginagamit ngayon. So doon pala mga kabayan, sure na dito si PBBM, kung maganda lang po kung okay lang po pagdadala, magaganda na talaga dito yung flow po sa ating rice supply dyan sa Pilipinas. So very confident na ho dito si PBBM. Pero nga ito mga salot ng lipunan mga kabayan, kung meron tayong good news, well, para sa kanila, bad news pa rin yan mga kabayan. Kasi ayaw nila matanggap po na lalago po ang ating ekonomiya sa pamumuno po ni PBBM, sa pamumuno po ng isang Marcos, ayaw na niya mga kabayan. Very allergy sila dyan. So ngayon, di ba nung sinabi ko ng intro, na tinanong po si PBBM ng isang reporter, kung saan tinanong doon ng reporter kung meron na bang napisa si PBBM na papalit sa kanya bilang isang sekretary po ng agriculture. Di ba sinabi ni PBBM na wala pa daw na mag-volunteer na papalit sa kanya. I think makabayan kasi nga nakikita po dito ng mga kabinete niya yung kanyang advisors din at saka ng ibang mga ng kanyang mga kasama po diyan sa gobyerno natin. Nakikita kasi nila na maganda po pagdadala ni PBBM yung agriculture mga kabayan. Kaya hinayaan na lang muna nila si PBBM na magtrabaho mga kabayan. Ngayon, ito na naman itong si Mami Beng. Pero bago tayo pumunta po doon kay Mami Beng, may tanong muna ako mga kabayan tungkol ho dito sa plano po ni Mark Villar. Ano yun, Sir Ivan? Sabi kasi dito sa balita, Mark Villar bigyan ng mental health program ang mga guro. Agree ba tayo dyan mga kabayan? Nabibigyan po ng mental health program yung mga guro. Honestly, totoo, mas okay nga talaga yung mga kabayan kasi very stressful po yung pagtuturo. Yung mga teachers, napaka-stressful yan mga kabayan. Di ba kung meron tayong anak po, 1, 2, or 3, at saka maliliit pa mga kabayan, kung magkasabay-sabay ho yan na mag-aaway, iiyak lahat, di ba nakaka-stress? How much more po yung mga teachers dyan na ang hinahandulan nila, hinawakan nila, or tinuturuan ng mga kabayan
umabot po ng 40, 45 lahat, or 50. Napaka-stressful yan mga kababayan. So for me, okay to ang gagawin po ni Mark Villar na magkakaroon dito ng mental health program ang ating mga guro. At saka malaking tulong ho yan para sa kanila mga kababayan. So kung meron man ditong programa po si Mark Villar na mental health program, dapat bigyan rin niya ng program na ganito itong si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Di ba? Bagay na bagay eh. Kasi nga nag-ingay naman ngayon dito si Guanzon doon po sa post ni PBBM, doon tungkol po sa sa sinagot niya doon sa reporter. Sabi ni Rowena Guanzon mga kababayan, si PBBM pa rin mag-secretary dyan sa DA. Malala ang smuggling dyan. So alam na ho natin ang kanyang ibig sabihin mga kababayan. Dahil nga maraming smuggle na nangyayari diyan sa DA, kaya ayaw po na bitawan niya ni BBM. Kasi nga, 'di ba? Lagi sinasabi ho yan ni Maharlika na may sangkot sila sa smuggling mga kababayan. Kaya palagi silang diyan kasi maraming ganun diyan mga kababayan. Yan po ang kanilang ibig sabihin. Nag-iingay naman si Rowena Guanzon. Pero babalikan natin si Guanzon mga kababayan. Yung sinabi niya nung una, di ba meron siya ipinakita po na manager's check? Di ba kasi itong si Guanzon, suportado niya or ayaw niya yung Maharlika Investment Funds. Di ba nagkaroon sila dito ng hashtag #NoToMaharlikaFund. Maharlika Fund. Kaya nagpakita ho siya ng cheeky mga kababayan kung saan nilagyan ng captions, nag-withdraw ako money from Land Bank as a protest action against Maharlika Scam Fund. Kasi nga, alam nyo, yung Maharlika Investment Fund mga kababayan, kahit hindi pa po nag-uumpisa, tinawag na kaagad na scam fund. Scam na kaagad, hindi pa nga nag-uumpisa yung Maharlika Investment Funds. Di ba dapat bigyan ho natin dito ng chance mga kababayan? Kasi nga, naniniwala dito si PBBM na isa po sa solusyon itong Maharlika Investment Funds na magpalago po sa ating ekonomiya. Pero kabaliktaran ho yan sa mga pink clown mga kababayan. Pero alam niyo mga kababayan, kung anong klaseng tao itong si Attorney Rowena Guanzon. Hindi ko lang I'm very sure na alam na niya ito. Kung sasabihin nila na scam ho itong investment funds, kasi nga gagamitin po dito yung pera diyan sa Land Bank, sa DBP, at saka marami pang iba mga kababayan, sinasabi kagad nila na delikado itong investment funds kasi nga baka mag-back down or baka magka-problema yung investment funds, malilintikan po yung pera or yung mga accounts dyan sa Land Bank. Which is not true mga kababayan. Kasi po, ang gagamitin po ng Land Bank, ang invest nila doon sa Maharlika Investment Funds, yung investable funds mga kababayan. Yung sobra po, yung mga surplus, hindi po ang inyong mga accounts. Ngayon, kung sasabihin nila, natatakot sila kasi gagamitin po yung pera dyan sa Land Bank at saka sa DPP, abay gonggong ito si Guanzon mga kababayan. Bakit ayaw niyang i-explain dito sa mamamayang Pilipino, sa mga kababayan natin, na kahit lilipat pa sila doon sa ibang bangko? Alam niyo ba mga kababayan, nabasa ko po doon sa mga comments, plano pala nila na lilipat po doon sa BPI na bangko. Kasi daw, yung BPI, ang namumuno dyan ay isang kakampings mga kababayan. Mga kakampings daw. Anyways, walang problema ho yan. Pero ito ang dapat nating malaman. Ano yan, Sir Ivan? Kahit lipat ho kayo doon sa ibang bangko, 'di ba? Once na mag-deposit tayo mga kababayan, meron tayo mga sasaynan diyan na agreements sa terms and conditions diyan. Pero I think hindi niyo binasa yan. Once natapos na ho tayo na mag-signature at saka ibigay na ho natin sa kanila yung ating pera mga kababayan, which means binigyan na ho natin dito ng authority yung bangko na ipahiram po ang ating pera mga kababayan. Alam ba natin yan? Kasi ipapautang ho yan ng bangko mga kababayan doon po sa ibang mga kliyente ho nila. Hindi nyo ba napansin? Hindi ba kayo nagtanong kung bakit lumalago po yung pera na merong deposit fund mga kababayan, yung time deposit yata ng tawag yan? Hindi ba nila alam yan? Or talagang nagpabulag-bulag ng mga kababayan? Alam ko, alam nila yan. At saka ang iba pa nga sa pagkakalam ko, kasi meron akong pamilya mga kababayan na mga managers, dalawang na managers po aking pamilya, ay ang sabi nila ay mag-invest rin daw sila mga kababayan. In-invest po ang inyong
yung pera sa ibang mga proyekto, hindi natin alam kasi hindi ko na sure makabayan kung saan na-invest. Pero yun po, pagkaalam ko, i-invest po ang yung pera kung saan yung deposito po ninyo na pera, invest rin yan. So the same rin yan mga kabayan sa Land Bank at saka sa DBP. So di ba, useless pa rin kahit lilipat kayo, kahit kukunin ninyo lahat, i-withdraw nyo lahat ang yung pera dyan sa Land Bank, the same pa rin yan na mangyayari doon sa ibang bangko kasi invest pa rin yan mga kabayan. Di ba, mga gunggong talaga eh. Basta lang mag-iingay sila dito sa social media mga kabayan, manghikayat sila dito kasi nga mga pinklawan or mga sinisiraan nila yung mga pag-iisip po ng mga kababayan natin. Gusto nila na matakot ang mga mamayang Pilipino dito sa Maharlika Investment Funds. Well, anyways, don't worry mga kababayan, alam po ang ginagawa po ng ating economic managers. Lalong-lalo na si PBBM, alam na alam nila ang kanilang ginagawa mga kababayan at alam nila kung saan sila maganda na mag-i-invest mga kababayan para hindi po malilikan dito yung Maharlika Investment Funds at saka mag-invest sila doon sa ibang bansa mga kababayan. Sana in-explain ho yan ni Atty. Rowena Guanzon. I-best friend ko pa naman to eh. Guanzon, kumusta na? I-unblock mo na si Sir Ivan. Inaka-block pa rin ako eh. Pero at least nakikita ko mga kabayan sa mga post po na kaibigan natin ng mga vloggers. So okay, so dito na tayo mga kabayan sa tungkol kay Maria Risa. 'Di ba? Meron inilabas po na survey itong Reuters tungkol dito po na sinasabi nila na ito pong Rappler ay the most distrusted na distrusted po na news outlet diyan sa Pilipinas. Kaya nagalit ho itong si Maria Risa mga kabayan at saka ayaw niyang matanggap kasi nga ang sabi niya dito sinisiraan lang nila sila mga kabayan. Well, hindi naman kasi kailangan po nasiraan pa itong si Maria Risa kasi first and foremost, originally mga kabayan, sira naman sila talaga. At saka bakit naman sila pagkakatiwalaan? Ang status pa nga lang ni Maria Risa, ang kanyang citizenship mga kabayan, hindi nga natin alam kung ano yung totoo. 'Di ba sabi na Malaysian daw o sabi man ng iba Indonesian, hindi naman kasi yan Pilipino. So hindi klaro mga kabayan. So diyan pa lang bakit naman tayo maniniwala po ni Maria Risa or magkakaroon tayo ng kumpiyansa doon kay Maria Risa, kilala natin na anti Marcos yan at saka anti Duterte rin yan mga kabayan. Kasi nga salot ng lipunan. Tsaka, bakit naman siya magreklamo dito? Kaya nagalit siya sa Reuters mga kabayan. Di ba yung Reuters, napaka-prestiyoso hong pangalan na yan? Sino bang nakilala dito sa Reuters? Yan po parang grupo yan mga kabayan sa mga magaling po ng mga journalist. International yan international ho yan. Hindi ho yan pipitsugin po na grupo, Reuters. Nandyan po yung mga galing po ng mga journalist. Pero at least ito ang inilabas po na survey ng Reuters ay makatotohanan naman talaga yan. At makapagbigay po dito ng ebidensya yung mga Pilipino mga kabayan. Kasi nga yung Reuters, international ho yan. Nagbibigay sila ito ng survey, nagtanong-tanong ho sila sa Pilipinas at siyempre, hindi naman ho isa, dalawa, tatlo, or 1,000 na po ang tinanong po ng Reuters. Marami yan mga kabayan. So dito, nag-coincide po yung report po ng Reuters tungkol sa kanilang survey, the most distrusted po na news outlet sa Pilipinas, ang Rappler. Totoo naman talaga, ang Rappler naman talaga mga kabayan. Isipin nyo, 4 years. 4 years, distrusted, Hall of Famer na yan mga kabayan. Nakatawa naman, Hall of Famer. At saka hindi naman lang po yung Rappler at saka yung si Maria Risa yung most distrusted mga kabayan, pati naman po ang kanyang mga tauhan dyan. Yan si Lian Buang, buti na lang nawala na po si Rambo Talabong, isa rin yung gunggong na yon. At saka meron ng isa na mahilig po manira mga kabayan, lalong-lalo na doon sa Twitter, si JC Punong Bayan. Siya yata yung pamalit dito kay Rambo Talabong, palagi pong nanira mga kabayan. Saka palagi ko yung makasagutan doon sa Twitter, yan si JC Punong Bayan, taga Rappler ho yan. So totoo lang dito, agree sa sa kanilang survey dito ng Reuters. Agree ba tayo? Nakakatawa, no? So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, really shout out muna natin ating mga silent viewers at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating advertisement. Thank you so much. Shout out natin si Ma'am Sinaida Bautista from New Jersey. Nandyan rin si Ma'am Rita
Rita Mejia. Hi to James Valdez. Nandyan rin si Maricruz Hernandez. Hi to Victor Polucios Padilla Jr. Siya nga pala mga kabayan, naalala ko po, merong comment nga pala itong si Victor Polucios Padilla Jr. Sabi niya, Sir Ivan, nagbago na daw ako. Kasi sabi niya, sinisiraan na daw ko na daw dito si BP Sara, hindi ko na daw suportado mga kabayan. Well, nagkakamali siya doon. Alam nyo, si Sir Ivan, suportado ko pa rin po si BP Sara kahit pinaparinggan niya at saka mahilig ko siya ditong sumasakay po sa mga issue. Pinaparinggan niya si Speaker Martin Romualdez, tinawag niya na tambaluslos. Suportado ko pa rin po si BP Sara. Bakit? Kasi nga maganda pa rin po ang banding po ni BP Sara at saka ni PBBM. Meron silang tiwala sa isa't isa mga kabayan. Di ba lagi niya sinasabi po ni BP Sara at saka sinasabi rin yan ni PBBM. So dapat suportahan rin natin si BP Sara kasi pinagkatiwalaan siya ni PBBM mga kabayan. So huwag kayong maniwala po na anti BP Sara na si Sir Ivan. Fake news yun. At saka sinabi po niya mga kabayan, di ba the other day napag-usapan natin si Senator Raffy Tulfo versus doon sa issue ni Katapang mga kabayan kung saan parang napahiya na doon po si Senator Raffy Tulfo dahil nga ang kanilang na-air po na issue abay fraud naman to yung mga kabayan si Janet Miller. Di ba nabalita yan natin kahapon? Pero di ba dahil nga si Katapang ay naglabas ito si Sir Ivan po ng hindi maganda na mga sinasabi doon kay Katapang dahil nga naniniwala po si Sir Ivan sa report po ng RTIA or kay Senator Raffy Tulfo. So dapat ko lang po dito na mag-sorry kay Katapang mga kabayan. Kaya lang hindi po 'yon nagustuhan po ni Victor Polucios Padilla Jr. Bumaliktad na daw si Sir Ivan. Sabi niya, sinuportahan ko daw yung mga kaliwa mga kabayan, yung mga dilawan. Kasi itong si Katapang dilawan naman yan eh. Pero ano mga kabayan, bakit humingi ako dito ng dispensa po doon kay Katapang? Honestly, ayaw na ayaw ko po kay Katapang. I-clear lang natin yan. Ayaw na ayaw ni Sir Ivan si Katapang. At gustong gusto ko na palitan talaga si Katapang mga kabayan. Kaya lang, sa issue na yon, meron kasing ebidensya na lumalabas dito na walang kasalanan po si Katapang mga kabayan. Ngayon, ayaw na ayaw ko ay hang ng ganyan. Kasi nga si Sir Ivan, kahit ayaw na ayaw ko yung tao, like for example, itong si Sir Victor, sisiraan ko dito, sabihin ko, si Sir Victor, magnanakaw to. Tapos ihang ko mga kabayan. So kung mag-viral po yung sinabi ko na yon, siyempre yung matanim po sa ikaisipan po ng mga mamayang Pilipino na nakarinig po sa sinabi ko, mag-iisip ka agad na si Sir Victor ay ganun ang ginawa na hindi naman po totoo mga kabayan. Example lang ho yan. So ibig bang sabihin, hahayaan ko lang po, ayaw kong follow-upan, ayaw kong i-clear po na si Sir Victor ay walang ginawa po na ganyan. The same rin yan po sa nangyari kay Katapang. Kaya humingi ako ng dispensa. Hindi naman po ako katulad po kay Bayad Bay. Hindi ako katulad po kay Maharlika. Kahit yung tao na yon ay walang ginawang masama, sinisiraan pala ng mga kabayan kahit meron ng ebidensya na maganda po ang ginawa ng tao na yon, pero para sa kanila, mali pa rin mga kabayan at hindi sila humingi dito ng dispensa or mag-sorry man lang. Iibahin nyo si Sir Ivan. Kasi nga, loyalista ang aking sinuportahan dito, Marcos supporter si Sir Ivan. Ganon po yung loyalista at saka yung Marcos supporter. Mapagkumbaba na tao mga kabayan. O, di ba? So, ganon lang ho yun. But anyway, siyempre, hahanap pa rin si Sir Ivan ng ibang issue na ititira natin dito kay Katapang. Pero sa sitwasyon na yun, inakalusot si Katapang. Okay ba? So, at least naintindihan ho natin. Anyway, shout out rin natin mga kabayan, si Marian Shoko, nandyan rin si M.E. Hi to Margaritas Iglesias, nandyan rin si Len Gonzalez, Froilan de la Cruz, Jelen Quezon, Maria Villaseplon. Hi to Boss Chief, nandyan rin si Elizabeth Abihan, Nonoy Florin Hills, nandyan rin si Kaluyal Gina Guevara. Hi to BMC Kids, be well, from Virginia, USA. Hi to Estrella Centino, nandyan rin si Efren
Lexon, Elma Banyaga, Anhaitsu Milagros de Relo, and Rosario La Cuesta. Okay mga kabayan, dito na ho tayo po sa tungkol sa issue ng TVJ versus ang Tape Incorporated or yung Halosus mga kabayan. Di ba sinabi ko sa intro na meron akong narinig doon sa live po na ni Joey De Leon mga kabayan doon sa TVJ. May sinabi na kasi siya doon na ang gagamitin nila temporarily dito sa pag-open nila this coming July mga kabayan, first week of July, kasi magpa-play na ho yung Itbulaga original. Hindi mo na sila gagamit dito ng Itbulaga mga kabayan. Kasi nga, siyempre, meron pang magkasuhan pa yan, at saka matagal pa po nakasuhan yung mga kabayan, sangkaterba pa yung bakbaka na yan. Alam nyo naman po, yung magkasuhan dyan sa Pilipinas, it takes time yan. Baka aabot pa ho ng 1 year, aabot pa ho ng 2 years, pero doon may pahiwatig po si Joey De Leon na hindi mo na sila gagamit dito ng Itbulaga na pangalan mga kabayan. Yun po ang aking pagkakaintindi. Okay? So, for more details, let's watch this. Kasi hanggang ngayon hindi pa kumpirmado kung ano ba talaga ang titulo ng noontime show ng TVJ dyan po sa TV5. Itong kanina lang live ni Joey De Leon, nabanggit niya na kahit anong title daw, hindi importante yon kasi ang importante, sama-sama forever, itong legit na Dabber Cats. So, gamitin man nila itong talagang pangalan nila na Itbulaga na sa kanila naman talaga nanggaling o hindi, hindi na yun importante. Kasi ang may balita nga tayo na ang magiging title daw ay This Is It. Pero hindi pa rin yan kumpirmado. Ayaw pang kumpirmahin ng kampo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kung totoong This Is It ang magiging title ng noontime show na gagawin nila sa TV5. Kasi ang dami pa raw nilang pinagpipilian. So hindi pa sure. Still contemplating. O yan ang sagot ni Tito Sen. Kasi hanggang ngayon itong kontrobersyal na pangalang Itbulaga ay pinaglalabanan pa po yan sa korte. Hindi nga nila akalain na itong pangalang Itbulaga ay pag-aagawan pagkalipas ng ilang dekada. Kasi noon wala namang nangaagaw dyan Pero ngayon talagang matindi, pinag-aagawan, pinaglalabanan etong title na Itbulaga. Kaya naman habang ito ay dumadaan sa proseso, parang hindi mo na ito gagamitin ng TVJ. Kaya marami silang pinagpipilian. Pero isa sa matunog na title ay itong This Is It. So sa ngayon, ang gumagamit po ng Itbulaga ay itong mga halushos. Kaya nga sila binabatikos dahil marami po ang hindi sumasang-ayon sa ginagawa nila. Itong paggamit nila ng pangalang Itbulaga. Kasi alam naman ng taong bayan, simula nung 1979, wala pa itong Tape Incorporated, ay meron ng Itbulaga. At yung Itbulaga na yan ay inimbento ni Joey De Leon. Kaya naman, sabi nga iba, kahit pa makuha yan ng Tape Incorporated, makuha nyo sa legal na paraan, ay etong Itbulaga ay nakatatak pa rin sa TVJ. Sa inyo na yung title. Parang lang yan parang alam nyo yung network ni Manny Villar, etong All TV. Di ba yung All TV merong merong prangkisa. Itong All TV may prangkisa, meron silang transmitter, meron silang signal. Ang problema, wala silang audience. Di ba ganun yung nangyari diyan sa All TV, sa AMBS2 na pag-aari ni Manny Villar. Yung show nila Willie Revilla, may Tony Gonzaga. Meron silang reach. Meron silang transmitter, meron silang prangkisa. Pero pinatawag pa rin sila ng ABS-CBN na walang prangkisa, na walang reach. Kasi etong ABS-CBN, wala mang prangkisa, walang reach, meron silang audience. Pero itong All TV, itong AMBS2, kompleto sila May transmitter, may malalaking studio, meron silang prangkisa, malayo ang kanilang reach. Ang problema, walang audience. Siyempre, pag walang audience, walang advertisers. Di ba? Ganun yun Kaya itong nangyari dyan sa AMBS2, dyan sa All TV, pwedeng mangyari dito sa Tape Incorporated. Makakuha man nila yung pangalang Itbulaga, o sa inyo na yung pangalan, pero yung mga loyal na nanonood ng Itbulaga ay doon manonood sa TV show ng TVJ sa TV5. Kumbaga meron kayong pangalan, may title kayo pero wala kayong audience.
Siyempre, pag walang audience, walang advertisers, kaya nga naglipatan di ba? 80% ng major sponsors, corporate sponsors ng Itbulaga, naglipatan na sa TV5. Oh. Kaya sabi ko sa inyo, kahit makuha niya yung pangalan na yan, wala pa rin. Ang loyalty pa rin ng mga tao ay nandoon sa original at legit na Itbulaga. So itong nakaraan ay nagpictorial na itong mga host ng noontime show diyan sa TV5. O nandun po itong si Tito Vic and Joey, kompleto po ang Dabarkads yung legit legit na Dabarkads kasi merong gumagamit ng salitang Dabarkads pero fake. So itong legit na Dabarkads nagano na po sila karoon ng pictorial, ni live po yan ni Ryan Agoncillo. Naubusan pa nga ng load. Kasi po sila na po ay naghahanda sa opening, sa grand opening, sabi nila sa Philippine Arena. So, pwede raw July 1, pero sabi naman ni Tito Sen, kung hindi July 1, baka July 3. So, abangan na lang daw po natin yan. So, marami pang magagandang balita na hinihintay tayo dito sa TVJ. Pero ilan sa magandang balita ay ito nga pong inaabangan ng taong bayan, ito pong sikat na Pinoy henyo at itong bawal judgmental. Kung matatandaan ninyo, itong bawal judgmental, ito po yung gusto ipatanggal ni Halusos. Nandyan pang TVJ sa Itbulaga. Gusto ito patanggal ni Halusos kasi boring daw, sabi ni Romy Halusos. At gusto niyang palitan ng segment na kung saan itong Itbulaga ay tutulong sa mga kasambahay. Kasi yun naman pala, merong political agenda itong si Halusos. Gusto niya na itong kanya itatayong party list para po sa mga kasambahay. Sabi naman ni Tito Soto, bakit mo aalisin ang isang segment na sikat? Kumbaga itong segment na bawal judgmental, nakakapaghatak po ito ng mga advertisers. So bakit mo tatanggalin at papalitan mo ng segment na meron kang political agenda? So isa po yun sa mga hindi naging pagkakaunawaan ng TVJ at ng mga Halusos. So itong Pinoy henyo at bawal judgmental, ito po ay makikita lamang dito sa programa ng TVJ sa TV5. Hindi po ito pwedeng gamitin ng Itbulaga ng mga Halusos. O bakit hindi nila pwedeng gamitin? Kasi ito raw po ay nakaka-copyright kay Jenny Ferrie. Itong Jenny Ferrie ay sumama sa grupo ng TVJ. So nakaka-copyright po ito kay Jenny Ferrie. Ito pong bawal judgmental at itong Pinoy henyo. Kaya hindi nilang pwedeng gamitin. Kung mapapansin nyo, hindi nila ginagamit, di ba? Hindi ginagamit ng bulutong. Bulutong si Buboy, si Paulo at si Betong. Hindi nila ginagamit. Diyan sa Itbulaga ng mga Halusos, itong dalawang laro. Itong dalawang segment, ito nga pong Pinoy henyo at itong bawal judgmental. Kasi po nakaka-copyright ito sa grupo ng TVJ. Pero meron tayong balita na may ginagawang legal action. Itong mga Halusos para makakuha nila itong dalawang ito, itong bawal judgmental at itong Pinoy henyo. So yan mga kababayan, ang ating update dito sa Itbulaga. Malapit naman na po ang July. 15 days na lang, July na. Malalaman naman natin kung ano talaga magiging titulo ng kanilang noontime show dyan sa TV5. So wag niyo na pong stressin ang inyong mga sarili kasi baka isip kayo ng isip, ano kaya title nito? Wag niyo na stressin yung mga sarili niyo, basta hintayin niyo na lang itong programa ng TVJ at Original Dabarkads. Kaya ngayon, habang hinihintay ninyo, sabi nga ni Maine Mendoza, matulog kayo sa tanghali. Kasi pag natulog kayo sa tanghali, lulusog ang inyong pangangatawan at isa pa, makakatipid kayo sa kuryente. Sabi nga nung nag-comment sa live ni Maine Mendoza nung nakaraan, sabi, pataasin niyo po uli ang aming mga bill. Ayun po, pagdating po ng July, sigurado tataas na naman ang inyong bill. Kasi po, sasairin na naman ang totoong Itbulaga sa pangunguna ni Tito Vic and Joey at netong mga original at legit na Dabarkads. Kung ipagbalagay natin mga kabayan, nang gagamitin po ng TVJ na pangalan, yung This Is It, parang nakulangan si Sir Ivan. This is it. Mas gusto ko pa yung binanggit po ni Ryan Agoncillo doon sa last na live nila mga kabayan. Yun po yun, di ba sinabi niya, Dabarkads, alas 12 na. Mas okay pa yan pakinggan mga kabayan. Dabarkads, alas 12 na. Mas bagay pa yun kaysa This Is It.
Correct lang si Sir Ivan ha. For me, mas kulang yung 17. Mas okay ba yung Dabar Cards alas 12 na, di ba? So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, syempre shout out rin natin, nandyan po si Sir Manolito Ventura. Hi to Ping Yo. Hi to Estelita Angeles. Nandyan rin si John Wick. Happy Vista daw sa Basiao, Basay, Samar. Hi to Jocelyn Aoyama from Japan. Happy birthday daw kay Helen. Nandyan rin si Sir Vicente Andales from Kuwait, Farmania. Hi to Edgardo Canonigo at kay Josephine Martinez. I-shout out rin natin si Ma'am Debina De Cuatin, Eva Narita. Shout out sa Arcelia at Shuko dyan sa Toronto, Canada from Angelina Arcelia. And hi to Alvin Ayan A. Sagales. Greetings from Mama Banje. Okay mga kabayan, dito na ho tayo sa issue po. Ibabalik natin yung issue ng lending app. Kasi masyadong umint mga kabayan. Kasi nga until now, marami pa rin po ang nagre-reklamo dito. Pero at least, good news, may gagawin na po na hakbang dito yung gobyerno natin mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Kailangan daw masutukan ng gobyerno ang problema sa online lending ayon sa isang grupo ng mga biktima ng loan sharks. Ang ilan kasi sa mga biktima, hindi naman daw nangutang pero biglang siningil at hinaras. Nakatutok, si Katrina Son. Di bababa sa 10 biktima ng pananakit at pangaharas ng ilang online lending application ang naghain ng reklamo sa anti-cybercrime group sa Camp Crame sa Quezon City. Isa sa kanila si Josephine. Nagkiklik siya sa mga online lending app na nakikita sa social media pero hindi raw niya tinapos ang registration. Nang isang araw, nakatanggap siya ng 2,500 pesos sa kanyang e-wallet. Nagtataka po ako kung kanino talaga galing yun. Hindi ko po talaga alam na online lending po pala yun. Dahil hindi naman siya nangutang sa online lending app, hindi niya ito binayaran. Ang di niya alam, lumalaki na pala ang interes nito. Makalipas ang 4 na araw, sunod-sunod na ang natanggap na text ni Josephine at umabot sa pagbabanta sa kanyang buhay. Gaya ng padadalhan daw siya ng ambulansya, bumbero o kabaong. Natakot po ako syempre kasi bakit ganun pinagbabantahan ako? Hindi na po ako nakakalabas ng bahay that time so nanginginig po talaga. Si Robert naman na napilitan daw mangutang dahil nawalan siya ng pera. Nagka-anxiety at depression dahil din sa paniningil ng online lending app. Mula 6,900 pesos na inutang, makalipas ang 14 na araw, 11,700 pesos na ang sinisingil sa kanya. Ipapakulong daw nila ako due to estafa. Nagla-life threatening din sila. Sinasabi nila na mamatay na ako, papatayin ko yung pamilya mo pag hindi ka nagbayad ngayon. Panawagan din ng mga biktima ng mga online lending application na sana raw ay mabigyan sila ng pansin ng mga otoridad para matigil na ang pangaharas na kanilang nararanasan. Kung inaakala po ng gobyerno natin na ang problema ng OLA ay pangbarangay lamang po, hindi po. This needs a higher attention po ng ating mga nakakataas na gobyerno. As far as ACG is concerned, lahat naman na nagrereklamo, tinutugunan natin. So, itong mga victims na narito ngayon, kukunin natin ng information sa kanila, mga data tungkol dito sa mga allegedly ay nanghaharas sa kanila. And then, pag-aaralan natin, pag enough yung evidence natin, pa-file tayo sa court ng warrant. So ang pinakasolusyon na lang dyan mga kabayan, no, para hindi nyo ma-experience yung ganyan na may tatawag sa inyo, ihaharas kayo kasi nga sinisingilan kayo kahit hindi man lang kayo nangutang dun sa mga lending app mga kabayan. Huwag nyo lang po i-install yung lending app mga kabayan. Yan lang po ang tanging solusyon. Huwag na kayong magtangka po na i-install po yung lending app. Kasi nga, delikado yan mga kabayan. Nakukuha pa nila ang inyong mga impormasyon, yung mga pictures ninyo, at saka yung mga cellphone numbers, at saka malaman nila ang inyong location mga kabayan. Kasi gagamitin nila ang inyong GPS niyan. Huwag na ho ninyo i-install po yung lending apps. Okay? So anyways, yan po yung mga nakalap po ng mga balita ngayong araw mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Please share our vlogs mga kabayan. Hopefully, ugaliin na ho natin na mag-share lagi ng ating vlogs mga kabayan. Okay? So maraming salamat rin sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating advertisement. Thank you so much. Before natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God,
Thank you for the overflowing blessings you have poured out this morning. Thank you for the taking good care of me and my family. May you bless this, Lord, and grant us the desires of our hearts as we walk in your ways. Guide us wherever we go and whatever we do. May your Holy Spirit guide us and lead us into the path of righteousness and grace. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.